Libo-libo ang lumahok sa fun run bilang suporta sa laban para sa West Philippine Sea. Samantala, nananatili naman ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa Escoda Shoal. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mahigit 7,000 running enthusiast ang sumuporta sa paglaban para sa West Philippine Sea sa Pasay City kanina. Parte ito ng Trilogy Run na gagawin din sa Cebu at Cagayan de Oro. I-dedicate natin sa ating West Philippine Sea yung pinaglalaban natin ngayon. So kahit maliit na bagay yung ginagawa natin ay malaking impact ito sa atin. Ang perang nalikom, idodonate sa National Task Force for the West Philippine Sea. Gusto raw nilang gumawa ng comic book na ipamimigay sa publiko. Ang laban ng West Philippine Sea, it is across the country. No? It is a concern for everybody. At ito, laban to ng lahat ng Pilipino. Siniguro ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na kasama rin sa fun run na ibibigay nila lahat ng suportang makakaya ngayong malapit na talakayin ng Kongreso ang 2025 national budget. We'll try to make some incremental increases that would respond to current needs, the Philippine Coast Guard and the rest of the armed forces of the Philippines. Bukod sa national defense at security, hiling ng Philippine Coast Guard na pondohan ang mga marine scientist natin. UPMSI, they have what they call the National Research Fleet, no? Yung NAR fleet. But again, they lack funding, no, to support their logistical requirements para magkaroon din tayo ng mga research vessel na tutugon sa pangangailangan ng ating mga marine scientists. Tumangging magbigay ng detalye si Tariela kung kailan ang susunod na resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero tiniyak niyang gagawin lahat ng gobyerno para hindi na maulit ang mga muntik ng komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China nung nakaraang buwan. Ibinalita rin ni Tariela na nananatili sa Escoda Shoal ang monster ship ng China na tila nagbabantay sa malaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. It's important for us to document this para sabihin natin we really inquired about their intention. Sa monitoring ng sea light, nasa 500 to 800 meters ang layo ng monster ship ng China mula sa Teresa Magbanwa. May kasama itong dalawang Chinese maritime militia vessel. Mostly, I think they're to keep an eye on the Philippine ship, and also I think, especially with these very, very large ships, to sort of be an intimidation factor, so that they know that China is watching. Teresa Magbanwa has now been resupplied. They've had a change of command. There is no indication the Philippines intends to move its ship anytime soon. Wala naman daw silang na-monitor na agresibong kilos ng monster ship ng China. Pero sa bandang Ayungin Shoal, kung saan karaniwang nagkakagirian ang China at Pilipinas sa mga resupply mission, dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang binubundutan ngayon ng mga barko ng China. Sa isang punto, nasa 200 meters na lang ang layo ng China Coast Guard Vessel 5203 sa mga barko ng Pilipinas. Naglalayag sa silangan ng Ayungin Shoal ang BRP Cabra at BRP Cape Engaño, pero tingin ni Sea Light Director Ray Powell, hindi naman resupply mission ang pakay nito dahil iba ang ruta. Right now, it doesn't look like they are intending to be part of any resupply effort. Again, there may be things that we don't know. But I think it makes sense for the Philippines to continue to sort of probe China's defenses, and if China wants to devote all of these resources to its blockade, then there's no reason the Philippines shouldn't sort of force them to react when they want to go in that direction. I mean, remains to be in the middle, of course, the Philippines' exclusive economic zone. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.